Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin, sa lahat po ng mga subscribers natin dyan. Good morning po at happy farming mga kagrintam. So sa umagang ito mga kagrintam ay dito tayo sa area at i-update ko po kayo sa tanim natin na Emperor F1. Malapit na po itong magdalawang buwan mga kagrintam. So yung status po ng kanya pong mga bunga, so medyo marami-rami na, pero hindi pa rin natin maiwasan yung ganitong mga kaso mga kagrintam. Ayan. Ito po yung mga fruit abortion. So ang atin pong ginamit nito mga kagrintam ay gumamit po tayo ng mga foliar na calcium ni spray natin, at meron din po tayong mga nilalagay sa puno ng calcium para maiwasan po natin yung fruit abortion. Pero bakit nga ba meron pa rin tayong mga fruit abortion na hindi naman tayo nagkulang sa calcium at nag-apply naman tayo ng mga boron pang spray? So simple lang mga kagrintam kung bakit hindi pa rin natin maiwasan yung fruit abortion. Ito kasi nga ating tanim mga kagrintam ay nangangailangan po siya ng balanse na mga pangangailangan, katulad po ng tubig. Number one po is tubig talaga mga kagrintam. So lalong lalo na ngayon mga kagrintam, bitak-bitak na po yung lupa. So almost 1 week na rin wala pong ulan dito sa area mga kagrintam. Pero minomonitor ko po yung lagay ng panahon base doon sa atin pong weather broadcaster na si Mr. Mike Padua. Shout out sa inyo dyan Sir Mike Padua ng Bicolandia. So yan po yung atin pong minomonitor lagi sa Facebook mga kagrintam, yung atin pong broadcaster. So God bless po sa inyo Sir Mike. So base po sa kanya pong ulat, no, ay meron po tayong binabantayan na sama ng panahon. Kaya ayan po kasi mga kagrintam ay kung hindi lang malakas yung hangin ay nakakatulong yan, kasi pag meron po tayong mga bagyo na dumating ay marami pa rin yung magbibenepisyo niyan, dahil may mga tubig at tubig ulan yan. So maraming pag-ulan ang darating. Hindi lang po natin silipin kung ano po yung masamang epekto ng bagyo. Marami pong marami pong dalayan mga kagrintam. Lalo na ngayon mainit na po yung panahon, no? Sana wag lang gaano malakas yung hangin. So isa po yun mga kagrintam, dahilan. Magkulang po tayo sa tubig mga kagrintam, ay posibleng magkakaroon po tayo ng mga fruit abortion, kahit meron na po tayong nilagay na mga pangpakapit mga kagrintam. So ito namang ganitong pagkakulot o curve ng mga dahon, ito po ay resulta po ng mga nilagay natin na foliar. So siguro medyo na tamaan ito ng sobra, no, ito, kaya medyo nag-curve po siya mga kagrintam. Ito pa naman yung mga dahon na ito sa bandang ibaba, pagka ito po ay medyo nag-curve na, katulad po ng ganyan, ay dito pa magsisimula, no, yung mga trips. Gustong gusto nila ito taguan, kasi hindi sila ganong maisturbo dito. Halimbawa pagka may malakas na hangin, so chine-check na lang natin yan palagi, at mag-apply tayo ng insecticide kung kinakailangan.
no? Sa itong tanim natin mga kagrintam ay medyo overdue na po itong atin pong huling nilagay na foliar. So ibig sabihin po dapat sana ay yung interval natin ay nung mga nakaraang araw pa mga kagrintam. Siguro mga may lumipas na yung mga 4 na araw. Dapat sana ay naglagay na tayo ng foliar nito. Pero isang dahilan mga kagrintam, masyado pong tuyo yung lupa. Ayan, bitak-bitak na yung mga lupa. So hindi ako naglalagay ng foliar pag ganyang mga status ng lupa o tuyong-tuyo yung lupa o kulang ng tubig. Kulang ng tubig yung halaman, no? Hindi ako basta-basta naglalagay ng foliar kasi mabilis yun sunog. Baka magiging sanhi pa ng pagkakulot ng atin pong mga tanim. So lagi po nating chine-check yung soil moisture. Tinitingnan po natin yung lagay po ng lupa, no? Kung siya po ay basa, lalong-lalo na dito sa bandang ilalim. Ayan mga kagrintam, sobrang tuyo. Kaya hindi pa ako naglalagay ng foliar. So tungkol sa kanya pong mga bunga, yun nga po, meron po tayong mga nalalaglag na mga buds, mga kagrintam. Pero hindi talaga natin yan ma-perfect. At gaya ng sinabi ko kanina mga kagrintam, na posibleng magkulang tayo ng tubig ay magiging sanhi pa rin yan ng pagkalaglag ng mga bunga na maliliit. Kahit pa tayo ay may mga nilagay na mga calcium. So tungkol po sa mga nagtatanong kung ano po yung nilagay natin na mga foliar, mga drenching po natin, no? Kung paano po yung mga mixing natin. So pakisilip nyo na lang po sa akin pong YouTube channel yung mga video na yan, kasi sa nilagay po natin wala po tayong mga thumbnail, no? Wala po tayong mga tags dyan sa atin po mga thumbnail, kasi hirap na po tayo na tipirin itong ating oras, no? Medyo mas nasa 90% yung atin pong focus dito sa farm kaysa pag-edit po ng atin pong mga video para po sa atin pong YouTube channel. So marami po kasing nagre-request na sana daw po ay mag-vlog ako, yung simula pag seed sowing hanggang harvest. So maraming editing ang mangyayari doon. So pasensya na mga kagrintam kung hindi po natin mabigyan ng oras sa ngayon yung mga hiling po ninyo, dahil masyadong busy po tayo dito sa area. Pero inshallah, kasi nandyan naman yung nakasave naman yung atin pong mga video. So baka sakali na magkakaroon tayo ng mga sapat na panahon dyan para ma-edit natin yung ating mga video para isang panood na lang, no? Mga kagrintam, kompleto na yung isang video mga kagrintam. Pero hindi po madaling gawin yon mga kagrintam, lalo na nasa farm tayo nakafocus halos sa araw-araw mga kagrintam. Kaya kahit yung mga welcome na ibibigay natin sa atin pong video ay wala po mga kagrintam, no? On the spot po tayo pagka tayo po ay nag-vlog. So tungkol sa fungicide mga kagrintam ay wala pa tayong ibang ginamit kung hindi Antracol lamang mga kagrintam. Yan. So ang status po ng kanyang mga dahon, alhamdulillah, wala po tayong makikitang mga problema. Ayan. Malinis po yung kanya pong dahon. Ito namang ganito ay lumapat lang ito sa plastic mulch na siguro may abono nung tayo po ay nag-drenching. Ayan, tinamaan na. So lagi lang nating i-monitor yung mga ilalim ng dahon para
malaman natin kung anong mga pangangailangan ng ating tanim tungkol po sa pagkontrol ng insekto. So yan, malapit na pong 2 buwan yung ating tanim. Ito po yung status ng kanya pong mga dahon sa bandang itaas. Ayan. Medyo maganda tingnan, lalo na pagka umaga. Pero dahil sa init ng panahon, mamaya nitong mga tanghali hanggang alas 2 ay kawawa talaga tingnan yung ating mga tanim mga kagrintam. So tapos na pala kami naggamas dito sa pinakapagitan. So lagi natin yung nililinis. So maganda yung kanyang mga bunga mga kagrintam. Yan, medyo malalaki. Tungkol po sa mga side shoots na atin pong iniwan. Ayan. Yung mga side shoots natin mga kagrintam. So may ano tayo nito, meron pa rin tayong follow up nito na pruning. Lalong lalo na pagka magpapahinog na tayo. Mabilis mahinog mga kagrintam pag na-expose sa araw yung mga bunga. Pero nasa tamang timing mga kagrintam. So pagka yung mga bunga mga kagrintam ay nasa nakaharvest na tayo ng mga 2 beses. Yan, pwede tayong mag follow up niya ng pruning dito sa bantang ibaba para ma-prevent natin yung posibleng pagdami ng mga insekto sa ilalim. So yun lang po muna mga kagrintam, ano? Sana ay may natutunan po kayo sa maiksi ko pong video na ito mga kagrintam. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming mga kagrintam.